O eto, nagsalita na nga si Congressman Saldico. Dito pinaliwanag niya ang di umanong, ang sabi niya, katotohanan, may resibo, may ebidensya, at may pangalan. Sinabi niya dito kung bakit hindi siya umuwi ng Pilipinas. Meron palang nag-utos sa kanya. Naalala niyo po nitong nakaraan yung video natin na tungkol kay Congressman Toby Tiangco? Unang video ni Congressman Toby Tiangco dito sa pool, sa paliwanag ni dating Congressman Saldico. Yun nga lang, yung pangalawang video na pinanood natin tungkol doon sa sinasabi ni Congressman Toby Tiangco, ang nangyari, todo tanggol. Sure na sure daw siya na walang kinalaman si BBM. O dito, alamin natin kung wala nga ba talaga. Panoorin natin ang video at i-share po natin. At depende na sa inyo kung totoo man ito ang sinasabi niya. Pero marami pong naniniwala sa paliwanag ni dating Congressman Saldico. Ito yung video. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya,
galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Oh, ayan. Part 1 pa lang yan. Mukhang nakakagigil itong paliwanag ni dating Congressman Saldico. Oo nga naman, paano sabihin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang alam dyan? Paano sabihin ni Congressman Toby Tiangco na sure siya na walang kinalaman itong si Pangulong Bongbong Marcos? Lahat naman talaga bago siya pumirma dyan at yung mga insertion, bagdagdag, bawas, imposible namang hindi alam ng mahal nating Pangulo yan. O ngayon, eto, yung paliwanag ni dating Congressman Saldico. Natataranta na kayo. Nako, timing pa naman na merong malawakang rally ang INC. Timing pa naman na maraming lalabas dyan para manawagan na Marcos resign. Nakakagigil, no? Grabe kayo. Bait-baitan kayo. Mga magnanakaw pala kayo. Ang laking pera ang pinag-usapan dito. Ewan ko lang kung maniniwala kayo dito sa paliwanag ni dating Congressman Saldico ha. Pero doon sa paliwanag niya kung bakit hindi siya makakauwi ng Pilipinas, anong ginawa ng gobyerno ngayon, ay mukhang may punto. Kasi dito, sa unang video niya, malamang ang dami ng kinakabahan dyan. Malamang marami ding nagagalit na mga taxpayer dyan. Malamang yung nagbait-baitan dyan na sinasabi niyang walang alam. Di ko lang alam kung anong magiging reaksyon niya dyan. Eto, i-share po natin ang video na to. Sana mapanood po ng karamihang Pilipino ito. At titingnan po natin kung maniniwala ba sila sa paliwanag ni Congressman o dating Congressman Saldico. Kung ano yung nangyayari ngayon, bakit siya nag-ibang bansa, bakit hindi siya makakauwi, bakit siya lang lagi ang tinuturo, puro Saldico, Saldico, Saldico. Yun pala, eto, malinaw talaga ang paliwanag niya. May pangalan na nabanggit, Martin Romualdez. May mga ibang pangalan pa. At ang higit sa lahat, etong hari, Pangulong Bongbong Marcos. Sana hindi po ito totoo. Pipilitin natin isipin na hindi po ito totoo. Ito po yung mga duda ng karamihan ngayon na imposible, na hindi alam ng Pangulo, siya naman ang pumirma, imposibleng wala siyang alam. O eto, mabigat po itong sinasabi ni dating Congressman Saldico. Mabigat po talaga ito. Pag napanood po ng karamihan to, nako, Dunyor, ewan ko lang kung ano yung dagdag ito sa galit ng taong bayan, maniwala kayo. Mas maraming magagalit. Mas lalong maraming magagalit sa iyo, Dunyor. Oras na para mag-resign ka. Dito na lang, thank you.